Ako si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, DA inobserbahan ang kaso ng Q fever sa mga kambing. Libo-libong tao nakibahagi sa Philippine Pride Festival sa Quezon City. PBBM muling iginiit na hindi gagamit ng dahas bilang tugon sa tensyon sa West Philippine Sea. VP Sara nilinaw na hindi kinonsulta si dating Pangulong Duterte kaugnay ng kanyang pagbitiw sa gabinete. Pilipinas bumaba sa ika-83 na bansang may pinakamabilis na internet sa mundo. Philippine team nakalapag na sa Paris. Puspusang pag-iensayo ng mga atleta pinaghahandaan na. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Kasabay ng kumpirmasyon ng Department of Agriculture o DA na ang Q fever bacteria Coxiella burnetii ay nadiskubre sa mga imported na kambing, ay tiniyak ng Department of Health o DOH sa publiko na kasalukuyan ng isinasagawa ang komprehensibong pagsusuri sa mga panganib sa kalagayan ng kalusugan ng tao. Ang Q fever o Query fever ay sanhi ng bakterya na Coxiella burnetii. Ito ay isang karaniwang sakit na zoonotic na matatagpuan sa mga hayop na maaaring maipasa sa mga tao, lalo na sa mga magsasaka at mga humahawak ng hayop na madalas na nakikipag-ugnayan sa mga ito. Ang mga sintomas ay madalas na lumilitaw 2 hanggang 3 linggo pagkatapos ma-expose. Ngunit may maliit lamang ang tsansa nito o hindi tiyak. Samantala ay pinapayuhan naman ng DOH ang publiko na iwasan ang pakikipag-ugnayan o paglapit sa mga hayop na pinaghihinalaang may Q fever. Mangyaring kumonsulta sa pinakamalapit na ospital o klinika kung kinakailangan. Ininspeksyon ng Department of Agriculture o DA, Bureau of Animal Industry o BAI, ang higit sa 5 dosena na mga inangkat na kambing mula sa Estados Unidos dahil ito'y napagtantong nakapagdala ng Q fever sa lugar ng Marinduque. Sa naisagawang inspeksyon, nagara namang i-quarantine ang mga apektadong kambing upang hindi mahawa ang iba pang alagang hayop. Ayon naman sa ahensya, palagian nilang sisiguraduhin ang pag-oobserba sa mga sinususpetsyang kaso nito sa pamamagitan ng karagdagang PCR reagents para makontrol ang kaso at mapuksa ang paglaganap ng mga sakit sa hayop. Hindi na lang pangalan ang makikita sa listahan ng mga botante sa araw ng halalan, kundi pati na rin ang kanilang mga litrato. Ito ay alinsunod sa plano ng Commission on Elections o COMELEC upang mas tulungan ang mga botante na mabilis na matukoy kung saan sila nakatalagang bumoto. Sinisiguro naman ng COMELEC na isaalang-alang ang mga karapatan ng mga botante para sa proteksyon ng kanilang personal na impormasyon. Sa pagdiriwang ng Pride Festival sa Quezon City nitong nagdaang Sabado, libo-libong mga miyembro ng LGBTQIA+ community, mga sumusuporta sa komunidad at mga sikat na personalidad ang nakilahok sa kaganapan. Narito si Princess Castro para sa detalye. Para sa ating ulat panahon, patuloy na nananaig sa Timog Luzon ang epekto ng habagat. Mula rito, asahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan sa Palawan. Gayon din sa Eastern Visayas, Surigao del Norte at Dinagat Islands na dulot naman ng easterlies. Habang bahagyang maulap na papawiri na may pulupulong mga pag-ulan naman sa Metro Manila, Cavite, Batangas, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Susunod sa News Force.
Pensyon sa mga retiradong sundalo aprobado ng DBM. Former Vice President Leni Robredo hindi natatakbo sa Senado. PBBM muling iginiit na hindi gagamit ng dahas bilang tugon sa tensyon sa West Philippine Sea. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi magpapasupil at magpapaapi. Ito ay matapos ang insidente ng pangaharas ng China sa mga sundalong Pinoy noong nakaraang linggo. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Muling iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi hahantong sa paggamit ng karahasan ang pamahalaan bilang pagtugon sa tensyon sa West Philippine Sea. Pahayag ito ng Pangulo sa kanyang pagbisita sa Western Command Headquarters sa Camp General Artemio Ricarte sa Palawan. Ang pahayag na ito ay matapos ang isa na namang insidente ng pangaharas ng China noong nakaraang linggo. Hinarang, binutas ang inflatable boat, ninakaw ang mga matataas na kalibre ng armas at isang sundalo ang naputulan ng daliri dahil sa insidenteng ito. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi magpapaapi at hindi magpapasupil ang Pilipinas. Hindi umano dapat ituring na pagpaparaya ang mapayapang tugon ng pamahalaan. Aniya, hindi ibig sabihin na hindi agresibo ang tugon ng mga sundalo ay katanggap-tanggap na ang mga aksyon ng China. Samantala, pinarangalan ni Pangulong Marcos ng Order of Lapu-Lapu Rank of Kampilan si Jeffrey Pacundo na naputulan ng daliri sa nakaraang RORE mission. Habang Order of Lapu-Lapu Rank of Kamagi naman ang iginawad sa natitirang 79 na sundalo na kasama sa nasabing misyon. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Nilinaw ni Vice President Sara Duterte na hindi niya kinonsulta si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang pagbitaw sa gabinete. Dagdag pa niya na nanatiling maganda ang relasyon ng bise kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil maayos nagtapos ang kanilang pag-uusap ng kanyang ipasa ang resignation sa Malacanang. Sa kabila ng kanyang pagbibitiw bilang kalihim ng DepEd at Vice Chairman ng NTF-ELCAC, tiniyak niyang nakatuon na lamang siya sa 10 proyekto ng Office of the Vice President. Matatandaang kamakailang napinsala ng sunog ang isang barangay sa Tondo na bumiktima ng 125 pamilya rito. Bunsod nito, naghandog ng agarang tulong pinansyal si House Speaker Martin Romualdez. Para sa detalye, tunghaya ng ulat ni Jade Buhoy. Isang linggo matapos ang sunog sa Barangay 58 sa Tondo, Maynila, kung saan 125 pamilya ang apektado nito, nagpaabot ng tulong pinansyal si House Speaker Martin Romualdez para sa kanilang pangunahing pangangailangan. Ang nasabing pamamahagi ay isinagawa kasama ang Department of Social Welfare and Development o DSWD, kung saan nakatanggap ng 20,000 piso ang bawat pamilya sa kabuang 2,500,000 piso. Mula rin sa pondong pangkalamidad na mahagi ng food packs ang Tingog Party List habang isinasagawa ang donasyon. Ayon sa pamahalaan, umaasa silang makakatulong sa bawat pamilya ang halaga ng tulong pinansyal upang maisakatuparan ang bagong simula matapos ang sakuna. Anila, nararapat na magtulong-tulong ang bawat ahensya at unahin ang pangangailangan ng mga mamamayang biktima ng sakuna upang maibsan ang epekto nito. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network.
Kinumpirma ng dating Vice-Presidente na si Leni Robredo na wala na umano siyang planong tumakbo sa Senado sa susunod na taon. Aniya, kung papipiliin, mas gusto ng dating pangalawang Pangulo na tumakbo bilang alkalde ng Naga. Ngunit sa ngayon ay prioridad niya ang makatarungan at maayos na pamamaalam sa Liberal Party. Matatandaang isa si Robredo sa nangampanya sa pagkapangulo noong 2022 kung saan bagamat bigong mailuklok sa pwesto ay kinakitaan ng malaking bilang ng mga voluntaryo at suporta mula sa masa. Alinsunod sa pagsusulong ng sustainability sa kapaligiran, kamakailang ipinag-utos ng Korte Suprema sa lahat ng korte at tauhan ng hudikatura sa bansa ang pagbabawal sa paggamit ng single-use plastics. Tunghaya ng detalye sa ulat ni Princess Castro. Nitong kamakailan lang ay ipinasa ng Korte Suprema ang Memorandum Order No. 74-2024 na layong hikayati ng lahat ng korte at tauhan ng hudikatura sa bansa na huwag gumamit ng single-use plastic sa pang-araw-araw na gawain at operasyon. Ang single-use plastics ay ang mga plastic na pang-isahang gamit lamang o mga disposable plastic material gaya ng plastic bag, straw, tasa, kubyertos, plato at lalagyan ng pagkain. Ang kautosang ito ay nakaangkla sa karapatang pantao sa ilalim ng konstitusyon kung saan layo nitong protektahan ang isang balanse at malusog na ecosystem. Dahil ang mga plastic na ito ay nagdudulot ng pagbara sa mga daluyan ng tubig, gayon din ang pagkasira sa marine life. Sa ilalim ng memorandum ay pinag-uutos sa lahat ng officers at tagapamahala sa hudikatura at mga korte sa bansa na iwasan ang pagbili at paggamit ng mga single-use plastic materials para sa mga aktibidad, material para sa opisina, maging sa pang-araw-araw na gawain. At bilang kahalili ng mga ito, iminungkahi ang paggamit ng mga sustainable materials tulad ng mga bag ng tela, metal o kawayan na straw, magagamit muli na kubyertos, plato, gayon din ang mga lalagyan ng pagkain. Sakaling hindi maiwasan ang paggamit ng plastic, kailangang tiyakin na ang mga ito ay muling gagamitin, ire-recycle at itatapon ng maayos alinsunod sa Ecological Solid Waste Management Act o Republic Act No. 9003. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Aprobado na ng Department of Budget and Management o DBM ang higit 14 na bilyong pisong halaga ng pondo para sa pensyon ng mga retiradong sundalo. Ito ay inaasahan mula Hulyo hanggang Setyembre ngayong taon. Ayon kay Budget Secretary Amina Pangandaman, ito ay bilang tugon sa kahilingan ng Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines na pagbibigay parangal sa serbisyo at sakripisyo ng mga sundalong Pilipino. Nasa higit 100,000 retiradong sundalo ang inaasahang magagawaran ng benepisyong pensyon na ito. Nitong kamakailan lang ay tinalakay ni DOH Secretary Teodoro Herbosa at Joint United Nations Program on HIV or AIDS o UNAIDS Deputy Executive Director Christine Steglingen ang pagpapatupad ng mga programa sa HIV sa loob ng balangkas ng Universal Healthcare ng Departamento. Ang nasabing diskusyon ay nakatuon sa pagpapalakas ng depensa ng bansa laban sa HIV o AIDS, pagtatatag ng isang pangmatagalang paraan sa pag-iwas at pagtugon sa pagtaas ng mga impeksyon ng HIV sa mga kabataan bilang resulta ng isang bagong variant. Layo ng DOH at UNAIDS na bigyang diin ang patuloy na pagsisikap na labanan ang epidemya. Bukod pa rito, nangako ang UNAIDS na paiigtingin ito ang mga kolaborasyon at mag-alok ng mga serbisyo ng suporta sa buong ASEAN upang mapabuti ang kapasidad ng Pilipinas na tumugon sa HIV. Mula noong ika-20 hanggang 21 ng Hunyo ay inilahad ni Department of Health o DOH Secretary Teodoro Herbosa ang mga inisyatibo ng bansa ukol sa health financing sa ikalawang International Dialogue on Sustainable Financing
for Non-Communicable Diseases o NCDs at Mental Health sa Washington, D.C., USA. Isinaad ni Herbosa kung paano na isulong ng Sin Tax Reform Act at ng pagpasa ng Train Law ang health financing kasama ng Department of Finance. Ang mga pagpapahusay na ginawa ng Mental Health Care Program ng bansa at ang Universal Healthcare Act ay tinalakay din ni Kalihim Herbosa. Susunod sa News Force. DOT tiniyak ang pagpapaunlad ng turismo sa kabila ng bagong regulasyon ng DFA sa mga Chinese. Pilipinas bumaba sa ika-83 na bansang may pinakamabilis na internet sa mundo. Wata Wata Festival o tradisyonal na basaan, masayang ginunita sa lungsod ng San Juan ngayong ika-24 ng Hunyo. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Mabagal na internet, isa ito sa isyung napuna ng Global Speed Index kung saan bumaba sa bilang ng ika-83 ang bansa sa pinakamabilis na mobile internet sa mundo. Ang detalye hatid ni Jade Buhoy. Bumaba kamakailan lang ang bilang ng Pilipinas sa bansang mayroong pinakamabilis na mobile internet speed sa buong mundo. Ayon sa Ookla Global Speed Index ngayong taon, naging ika-83 ang bansa dahil bumagal sa 32.12 megabytes per second noong nakaraang buwan na siyang naging sanhi nito. Dahil dito, pinuna ni Makati City Representative Luis Campos ukol sa hindi sapat na aksyon ng mga telecommunications company sa bansa upang mapabilis ang bawat networks dito. Ayon kay Campos, kinakailangan nila na magpasa ng bagong batas sa Kongreso ukol sa pagpapabilis ng mobile internet at magkaroon ng palugit upang gawing paglabag ang pagsasawalang bahala nito. Aniya, kinakailangan ang mabilis na internet sa bansa upang mapaunlad ang access ng publiko sa online resources, serbisyo ng pamahalaan, edukasyon at iba pang mga oportunidad. Matagal na rin ipinapanawagan ni Campos ang inisyatibong ito sa ilalim ng House Bill 10215 na nagsasaad sa karapatan ng bawat Pilipinong maka-access ng internet bilang pangunahing pangangailangan kaysa turihin ito bilang karagdagang serbisyo lamang. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Nitong kamakailan lang ay formal nang itinurn over sa lokal na pamahalaan ng Itbayat, Batanes ang isang Multifunctional Humanitarian Assistance and Disaster Relief o HADR warehouse na itinayo ng mga engineering unit ng Philippine Army at ng kanilang US Army counterparts. Sinimula ng proyektong ito noong ika-11 ng Mayo 2024 bilang bahagi ng Philippine at US Army Humanitarian Civic Assistance na aktibidad sa ilalim ng Combined Philippine-US Exercise sa Lacnib 2024. Ang supply warehouse ay itinayo para sa lokal na pamahalaan ng Batanes upang suportahan ang mga kakayahan ng HADR nito sa oras ng kalamidad, na magsisilbing storage warehouse para sa mga relief goods at mahahalagang supply nito. Pati na rin sa paghahanda sa sakuna na magbibigay daan sa epektibong pamamahala para sa pagliligtas ng mga buhay at pagpapagaan sa epekto ng mga sakuna sa mga apektadong komunidad. Tiniyak ng Department of Tourism na patuloy nitong layon na mas madaming turista ang pumunta sa Pilipinas sa kabila ng dagdag na requirements sa visa ng Chinese nationals. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Aminado ang Department of Tourism na apektado ang turismo ng bansa ng bagong regulasyon ng Department of Foreign Affairs sa visa application ng mga Chinese nationals.
Ito ay matapos ang dagdag na mga requirements sa visa ng mga Chinese na bunsod ng paglipana ng mga peking dokumento. The imposition of more requirements for visas coming into the Philippines will certainly pose challenges in terms of ushering in more Chinese tourists to the country. Bukas naman umano ang regulasyong ito ng DFA sa DOT dahil naiintindihan ng ahensya na kaakibat nito ang seguridad ng bansa. Sa part naman ng Department of Tourism, patuloy lang din yung ating efforts in terms of further attracting our well-performing traditional source markets. And we are also expanding our reach to other opportunity markets para naman po masigurado po natin na patuloy pa rin yung competitiveness ng Pilipinas, especially in terms of international arrivals. Pagtitiyak pa ni Frasco sa kabila ng bagong pamantayan ng DFA, patuloy pa rin ang promotion efforts ng DOT sa China, partikular na sa Shanghai at Beijing. Samantala, patuloy din naman ang pag-promote ng ahensya sa bansa sa pamamagitan ng pagpapalawak ng reach ng mga flights nito. Of course, we are working very closely with our aviation partners para naman po mas lumagupay yung connectivity natin sa Pilipinas. Ayon pa sa DOT, nagkaroon na ng kasunduan ng ahensya sa UAE, Middle East, US at India para sa mga karagdagang flights. Ayon sa DOT, 8.6% ang naging kontribusyon ng turismo sa Gross Domestic Product o GDP ng bansa noong 2023. Kaakibat nito ang mahigit 6 na milyong nabuksang trabaho sa turismo para sa mga Pilipino. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Masayang ipinagdiwa ngayong ika-24 ng Hunyo ang tradisyonal na basaan o tinatawag din na Wata Wata Festival sa lungsod ng San Juan. Ang basaan ay taunang isinasagawa kasabay ng pagdaraos ng kapistahan ni San Juan Bautista kung saan ang tubig ay isang tanda ng kanyang pagbibinyag noong panahon ni Kristo. Sa naganap na festival ay nakibahagi rin ang mga bumbero sa lungsod kung saan sila ay nagpatunog ng kanilang mga sirena habang binabasa ang mga tao gamit ang hose ng fire truck. Tatlumput 2 araw na lang at sasabak na ang Paris-bound athletes ng Pilipinas para sa most anticipated sports event ng taon, ang Summer Olympics 2024. Nitong linggo ay ligtas nang nakalapag ang mga Olympians sa Paris kasama sina Philippine Olympic Committee President Abraham Bambol Tolentino at Chef de Mission Mr. John Vic Remula. Kaugnay nito ay pinaghahandaan na rin ang puspusang pag-iensayo ng mga atletang Pilipino sa mga susunod na araw. Samantala, nitong kamakailan lang ay nagsagawa ang POC ng isang espesyal na send-off event na ginanap sa Maynila, kung saan nagpaabot din ng suporta si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Walang patid din ang mga sponsor na nagpapahatid ng kanilang suporta para sa mga pambansang atleta mula sa damit, gadgets at pagkain. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, DA inobserbahan ang kaso ng Q-fever sa mga kambing. Libo-libong tao nakibahagi sa Philippine Pride Festival sa Quezon City. PBBM muling iginiit na hindi gagamit ng dahas bilang tugon sa tensyon sa West Philippine Sea. VP Sara nilinaw na hindi kinonsulta si dating Pangulong Duterte kaugnay ng kanyang pagbitiw sa gabinete. Pilipinas bumaba sa ika-83 na bansang may pinakamabilis na internet sa mundo. Philippine team nakalapag na sa Paris. Puspusang pag-iensayo ng mga atleta pinaghahandaan na. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw.
manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.